Tumaas ang satisfaction rating sa performance ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., partikular na sa mga taga Luzon, Metro Manila at Visayas. Base yan sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations. Pero bumaba naman ito sa Mindanao. Alamin kung bakit sa balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Tubong bukid nun ang 2 dekada ng tsuper na si Tatay Rico na namamasada sa Pasay City. Kaisa siya sa mga taga Mindanao na hindi gaanong nasisiyahan sa performance ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ano daw pinsan niya, kinokontra siya. O diba? Sila pamilya. Pilipinas, tatawa natin ng ibang bansa. Ang ganda ng impact sana nung una eh. Ang ganda na sana eh. Tapos biglang ganito. Sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations na kinalap mula December 11 to 18 noong nakaraang taon, bumaba ang satisfaction rating ng Pangulo sa Mindanao. Binuto ka ng taong bayan, yung sarili decision mo, ikaw dapat huwag ka magpadala sa kung sino-sino. Kasi hindi mawala yung mag-advise. Advice, natural yan, advisor. Pero dapat timbangin mo kung yun ba para sa nakakarami o baka pang sariling interes nyo lang yan. Humigit sa 1,000 katao mula Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao ang tinanungan para magbigay ng grado sa Pangulo. Sa kabila nito, tumaas naman ang satisfaction rating ng Pangulo pagdating sa Metro Manila, Luzon at Visayas. Pero sa tingin ko maganda naman. Bago pa lang kasi siya na presidente. Kaya hindi ko pa masyadong Para sa isang ekonomista, normal daw ang pagbaba ng rating ng Pangulo sa kasalukuyang sitwasyon. Isang dahilan na dyan ang seasonal trade and employment noong Disyembre. Well, maybe we have seen the best for the meantime dahil siyempre ay yung peak ng economic activities, mga benta, employment, no? Kasi noong Pasko, di ba, maraming in-hire na tao, yan yung pinakamalalaking sales na maraming kumpanya at industriya. So pagtawid ng Enero, may konting correction. Para naman sa isang political analyst, malakas kasi talaga ang impluwensya ng mga Duterte sa Mindanao, lalo na't tila lumaki na ang lamat sa pagitan ng mga Duterte at mga Marcos. Hindi katakataka yung ganong klaseng survey. Ang hirap na nagkalaban, no, sa mata ng mga taga Mindanao. Ang kanilang taga Mindanao na presidente at itong current na presidente na hindi naman taga Mindanao. In fact, hindi lang Luzon, no? Malayo talaga, taga Ilocos. Para kay Kasiple, panahon na raw para mas bigyang prioridad ng Pangulo ang Mindanao pagdating sa mga proyekto ng Executive Department. Ito ay para kahit papano ay makabawi ang Pangulo mula sa pagsadsad ng kanyang grado. Usapin tayo ng kung magagawa ng presidente na magkaroon ng mga proyekto na pang Mindanao, pwede pa sigurong baguhin yan. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.